umupo na po tayo at ihanda natin ang ating mga sarili na makinig po tayo ng mensahe ng Panginoon. Ano nga ba ang inihahatid na mensahe ng Panginoon sa bigari natin na meeting? Ang topic natin, how to serve wholeheartedly. Paano nga ba makapaglilingkod sa Diyos ng buong puso? Siguro naman tayo lahat gusto natin to. Tayo lahat, kaya hindi ko kayo tanungin, gusto nyo lahat to. Na maglingkod tayo sa Diyos ng buong puso. Ang paglilingkod ay hindi lamang isang gawain o tungkulin na ating ginagampanan. So dapat maliwanag sa atin yun. Ang paglilingkod ay hindi lamang isang gawain o tungkulin na ating ginagampanan. Ito ay buong pusong tugon natin sa dakilang pag-ibig at kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. Sinabi ni Jesus na siya mismo ay hindi dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sabihin niyo po, upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa marami. Kaya naman ang tunay na diwa ng pagiging kanyang tagasunod ay makikita sa kung paano tayo naglilingkod. Hindi pilit o dahil lang kailangan, kundi ng may pagmamahal, katapatan, at buong puso. Sa mga susunod na bahagi ng ating alamin kung paano natin ito maisasabuhay sa ating panahon ngayon. At kung anong mahahalagang aral ang hatid nito sa atin. Number 1, umpisahan natin ito sa pag-ibig at pagsuko. Start with love and surrender. Ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ito ang pundasyon ng tunay na paglilingkod. Gawin ang lahat, hindi para makita ng tao o makakuha ng papuri, kundi para sa Panginoon. Sabi po sa Efeso chapter 6, verse 6-7, may nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil kayo lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Paano daw tayo nakakapaglingkod ng buong puso? Dapat isipin natin, ginagawa natin ito, hindi kanino man, kundi sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Totoo po yun. Dahil ang Panginoong Hesus Kristo ang pinaglilingkuran natin, may kalakip po na balik yan sa atin. Mayroon po siyang gantimpala na ibibigay niya sa atin. Kung tayo ay buong pusong makapaglilingkod sa Kanya. Yan po yung number 1, mga kapatid. Magsimula sa pag-ibig at pagsuko. Start with love and surrender. Gawin natin, may pag-ibig ang lahat at pagsuko. Pag sinabi natin pagsuko, yung wala ka ng ibang rason.
Basta pagdating sa Kanya, natapat man ito sa schedule sa mga bisita mo, sa lakad mo, ikakansil mo yun pansamantala. Dahil uunahin mo ang priority sa iyo, ang maglingkod sa Panginoon. Number 2, number 2? Do it faithfully and diligently. Ano yon? Gawin ito ng tapat at masigasig. Paano natin mapaglilingkuran ang Diyos ng buong puso? Gawin ito ng tapat at masigasig. Huwag maging tamad. Maging masigasig sa espiritu at masikap sa gawain. Roma chapter 12 verse 11, maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Magalak daw tayo dahil sa pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Ibig sabihin, pagtiyagaan natin kung ano man yung nai-encounter natin, naririnig natin na hindi natin gusto, nakikita natin na hindi natin gusto, tapos nangyayari na hindi natin gusto, huwag tayo agad mag-struggle, huwag agad tayo magagalit. Dapat kalmado lang, pagtiyagaan natin kung ano yung nangyayari, huwag agad tayo maglilip the group. Sabi ni Brother William kanina. Ayan naman si Brother William at si Brother Chris akala mo kung sinong mangaral kaya leave the group na lang. So, wag ganon. Kaya sabi dito, magalak kayo, mga kapatid. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Maglingkod kahit walang nakatingin. Nakikita ng Diyos ang inyong puso at pagsisikap. Ang paglilingkod sa Diyos ng buong puso, gagawin mo yung isang bagay na nararapat mong gawin, nakikita man nila yan o hindi, napapansin man nila yan o hindi, gagawin mo yan dahil may Diyos na nakakakita sa iyong mga ginagawa. Yun yung number 2, gawin ito ng tapat at masigasig. Do it faithfully and diligently. Number 3. Ano yung number 3? Sabay-sabay. Ano man yung ating galing, ano man yung kaloob sa atin, at pagkakataon, oportunidad, use your gifts and opportunities. Kung ano man yung kaloob sa iyo, katulad ng gitarista, katulad ng pagtugtog, pagtugtog, gitara, pagkanta, pamumuno, meron kang kakayahan kung paano mong i-handle ang workers at ang mga choir. Kaya mo silang pamunuan at pamahalaan, kaloob yan. Kung may kakayahan ka na ipaghanda mo ang mga gawain, mayroon kang kakayahang magluto, may mga style ka na kaya mo gawin ng merienda nila at kung anong oras mo ito gagawin, mga kaloob yan. Kung ano na mayroon tayo, ay gamitin natin ito sa bawat pagkakataon. Lahat po ay may natatanging talento at kakayahan. Gamitin ito para makatulong sa kapwa at sa simbahan. Sabi nga po sa Romans 12 verse 48, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. At hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo. At isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya.
At kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, ibig sabihin ko yung pagbibigay. Kung may kakayahan kang magbigay, magbigay ka. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galang. Maging handang maglingkod sa maliit at malaking bagay. Ang tunay na dakila ay nagiging lingkod ng lahat. Mark chapter 10 verse 45. Pag naglingkod ka daw po sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking paglilingkod. Kaya kung meron tayo nakikita mga taong hindi naman sila dyan, pero nilagay na sila dyan, kasi may nakita ang Diyos sa kanila na dapat ilagay sila dyan. Kaya ang mga coordinator, tulad na sinabi ko sa inyo dati, mataas ang pagtingin ko sa inyo. Bakit? Kasi talagang may kakaiba kayong kakayahan na kayo ang nilagay ng Diyos dyan. Maraming pwedeng ilagay, pero bakit kayo ang nilagay? Ayun. Amen po? Kaya kung ano man ang pagkakaiba natin, huwag tayong mainggit. Huwag kayong mainggit. Ano man yung kakayahan mo at kakayahan ng iba, di ba yung kamay, alam naman na ninyo yung kamay, hindi naman magkakapareho ng taas eh. Pero di ba kapag ginagamit natin, nagkakatagpo sila ng pantay-pantay? May pagkakaiba man tayo ng kalagayan, tayong lahat ay nagagamit sa harapan ni El Shaddai na pantay. Pantay po tayo. Meron lang kakayahan na inilagay ng Diyos sa atin at yun ang ating ginagawa. Yun po yung number 3, use your gifts and opportunities. Number 4, pakiulit. Ito, matindi to. Magpatuloy sa gitna ng hirap. Sa gitna ng hirap, kung gusto mo makapaglingkod ka ng buong puso sa Diyos, diyan ngayon mahahasa at matcha-challenge ang sarili mo kung talagang buong pusong paglilingkod meron ka sa gitna ng napakahirap na sitwasyon. Huwag mawala ng pag-asa, magtiyaga at manalangin palagi. Sabi nga po sa Romans 12 verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Magalak tayo sa ating pag-asa. Ano yung pag-asa na meron ka? Yung bang naniniwala ka na kahit hindi tayo nagkakaintindihan, may pag-asa ka pa rin at paniniwala na kalaunan, magkakasundo-sundo kayo at mapapalago ninyo ang gawain. Yun, pag-asa yun eh. Hindi mo pa yun nakita, pero yun talaga ang pag-asa mo. Kahit masama ang ugali ng anak mo, ng asawa mo, ng kaibigan mo, may pag-asa ka na nakikita na hindi mo nakikita ng literal. Ganon din sa gawain. Kung mayroon tayong pagkakaiba, nagkakaroon ng iringan, nagkakaroon ng taasan ng kilay, yung pag-asa mo nandoon, naniniwala ka na darating ang tamang panahon na magkakaisa kayo at maluluwalhati ang pangalan ni Yahweh El Shaddai.